So ang gamit ng video ni Saldi for propaganda po. Yan yung timing, nilabas niya yung part 1 2 days before magsimula yung yung EDSA Quirino Grandstand Rally. Yung part 2 kahapon, yung part 3 ngayon, hoping na magagatungan po yung mga tao. Wala po inulan. At malang hindi po tumagal sa lamig, mapulmonya, magsipag-uwi na yung mga nabasa. Ano ba, mga kababayan? Hello po mga kababayan. Ito na daw po yung huling bahagi, part 3 ng pasabog ni dating Ako Bicol Party List Congressman Saldico. Ayan po. Published 42 minutes ago. Sabi niya, panoorin, narito po ang huling bahagi ng aking paliwanag. Muli, sana po ay maintindihan ninyo, mga kababayan, kung bakit ako hindi bumabalik pas ng bansa. So ito, in-splice lang po niya. Isahan yung kanyang pag-record ng video. Kaya lang may part 1, part 2, part 3. Ito daw yung last. Pakinggan po natin kung ano yung sinasabi ni Saldico. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas,
lalong-lalo na sa aking pamilya. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. So yan po ang last part. Binantaan daw siya mismo ni Speaker Martin na ipapapatay siya. O ngayon, ulitin natin yung naging statement mismo ni Attorney Regal Oliva. Ayan po. Naniniwala yung mga Duterte kasi sila yung magkikinabang dito sa malinaw na propaganda po. You see, kahit po yung DDS vlogger pong si Attorney Regala Oliva, inamin niya na walang bigat yung video ni Saldico. At ito, sa politika lang pwedeng magamit as propaganda. Inamin mga kababayan ni Attorney Oliva. Ang akala siguro ni Attorney Oliva, yung ginawa niyang point of view ngayon, magkakatulong. It is an admission ng intention po ng video ni Saldico, propaganda lang. Walang bigat. Ayan Pakinggan ninyo yung sinabi niya na admission mga kababayan mismo na propaganda. Yung video niya ni Saldico. Hindi obra niya sa husgado. Nilaglag ni Attorney Oliva mismo yung narrative na gustong ma-achieve sana ng video ni Saldico. Ay ito po, malamang isumpa uli ng mga DDS. Si Attorney Regal Oliva, isinumpa na ito pero nag-apology. Nag-public apology. Iwan ko kung napatawad siya. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari sa kanya, nabawasan yung kanyang mga followers na mga DDS. In-unsubscribe po siya. Malamang, maulit yung pag-unsubscribe sa kanya kasi yung ginawa niyang video, imbis makatulong sa narrative ng mga DDS, lumalabas, inamin dito ni Attorney Regala na propaganda lang, walang legal weight. Yung expose po ni Saldico, pakinggan po natin. Saldico breaks his silence not before illusion of accountability but from an undisclosed location abroad. At sa isang video na parang bomba, pinanggit niya ang dalawang pangalan ng iniingatan sa bawat investigasyon. Former Speaker Martin Romualdez at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At hindi lang pangalan, kanyang siya mismo ang nagpadala ng mga maletang puno with basis sa mga litrato, dokumento at records diretso sa mga mansyon ng dalawa. At sinabi niyang tumpak ang testimonya ni Orly Guteza, ang taong pilit pinatatahimik mula pa noon. Pero ito ang hindi mababaluktot ng katotohanan sa batas. Under Rule 130, hearsay ang video. Walang hearsay daw yung video. Cross-examination. Walang admissibility. Sa korte, walang admissibility sa korte. Pero walang sa bigat. Politika, pero sa politika daw. Dahil habang walang legal na pagil ang video, may matinding walang legal na base daw sa bayan ang korte. Hindi nila kailangan ng affidavit, selyo o cross-exam. Sapat na ang narinig nila. Sapat na ang tiwalang nawala. At sa dalawang pinangalanan, Marcos at Romualdez, ito ang dapat niyong marinig. Kung akala niyong ligtas kayo dahil hindi admissible ang video sa korte, nagkamali kayo. Dahil sa larangan ng kapangyarihan, political reckoning ang tunay na sentensya. At kapag iyon ang dumating, walang motion to quash, walang TRO, at walang friendly committee hearing na makakapigil. Another day, another Regal POV. Di ba malinaw? Inamin mismo ang isang DDS vlogger na si Attorney Oliva, Regal Oliva, walang bigat, walang legal weight, not admissible in court, kundi pwedeng gamitin sa propaganda.
So malinaw mga kababayan, ang intensyon lang talaga, kahit mismo sa kanilang propagandista na DDS, na ang intensyon ng video mga kababayan malinaw po, gamitin lang sa propaganda. At sa kasigutesa daw, ang taong pilit na pinapatahimik. Ano nga pilit na pinapatahimik na inimbita uli sa Senado ni Ping Lacson. Wala na, nagtago na po. At ginastify ni Marcoleta at ni Amy Marcos yung hindi pag-attend. So fake news, mga kababayan, yung sinasabi po, mali. Ang sinasabi ni Atty. Oliva na pilit pinapatahimik. Walang pilit pinapatahimik. Pinagsasalita nga. Kaya lang, hindi na nag-appear. Kasi nga, na-discover yung kanyang affidavit, yung notaryo, fake. Diba? Pero ang malinaw dito sa sinabi ni Atty. Oliva, hindi tatayo sa husgado. Ang video po ni Saldico, ulitin natin, napakalinaw. Tatahimik mula pa noon. Pero ito ang hindi mababaluktot ng katotohanan sa batas. Under Rule 130, hearsay ang video. Hearsay. Walang authentication, walang cross-examination, walang admissibility. Walang admissibility sa korte. Wala itong bigat. Walang bigat sa korte. Sa politika daw mayroon kasi propaganda. Dahil habang walang legal na pangil ang video, may matinding kapit ito sa publiko. At kapag yung mauuto, bayan ang humusga, hindi nila kailangan ng affidavit, selyo o cross-exam. Sapat na ang narinig nila. Sapat na ang tiwalang nawala. At sa dalawang pinangalanan, Marcos at Romualdez, you see? ito ang dapat niyong marinig. Kung akala niyong ligtas kayo dahil hindi admissible ang video sa korte, nagkamali kayo. Dahil sa larangan ng kapangyarihan, political reckoning ang tunay na sintensya. At kapag iyon ang dumating, walang motion to quash, walang TRO, at walang friendly committee hearing na makakapigil. Another day, another Regal POV. Malinaw po. So ang gamit ng video ni Saldi for propaganda po. Yan yung timing. Nilabas niya yung part 1 2 days before magsimula yung yung EDSA Quirino Grandstand Rally. Yung part 2 kahapon, yung part 3 ngayon, hoping na magagatungan po yung mga tao. Wala po Inulan. At malang hindi po tumagal sa lamig, mapulmonya, magsipag-uwi na yung mga nabasa. Ano ba? Mga kababayan, tama itong sabi ni Yayam Dizon. Sabi ni Yayam Dizon, alam niyang hindi niya malulusutan ang daming ebidensyang nilalabas ngayon. Kaya todo acting, todo drama, todo diversion. Hindi ito ang kwento ng whistleblower. Kwento ito ng isang taong nahuli sa sariling bitag. Tama rin ang sabi ng Pangulo, may makukulong bago magpasko. At alam ni Saldi na isa siya sa pinakaunang tatamaan ng kampanya laban sa katiwalian. Kaya ayon, aligaga, nakita nyo naman kung gaano bumagsak ang kanyang katawan sa problemang siya mismo ang gumawa. Ang naisip na lang niya, lifeline, ay makipag-deal sa mga Duterte. Ang plano nila, simple pero garapal, ibagsak si PBBM, isalpak si Sara, ayusin ang kalbaryo ni Saldi. Kasi kung si Sara ang maupo, alam natin kung sino ang unang magkikinabang. Tuloy ang ligaya, tuloy ang racket, tuloy ang buhay ng mga tulad niyang akala mo'y untouchable. Pero sa ilalim ng administrasyon ni PBBM, hindi pwede ang ganitong laro. Kaya ayan na si Saldi ko ngayon. Desperado, takot at kumakapit kahit sa kalukuang script. Yan ang post ngayon ni Yayam Dizon, isang Marcos supporter. Epic fail. The nuclear bomb turned out to be quitties. Videos showed more lies than truths. Sabi ko nga kay Saldi ko, mas magandang kababayan na naman kita at personal kitang kilala. Ang maganda at dati kang seminarista. Ang maganda siguro, makipag-usap ka sa CBCP. Yung mga contacts mo sa CBCP para ma-advisean ka ng maayos. May advice na sa'yo yung CBCP. Umuwi ka na at makipag-cooperate.
At yung ating Pangulong Bongbong Marcos naman po, ang sabi niya, kung aayusin lang naman ng mga contractors, hindi lang po kayo, lahat ng contractors na sumabit, yung mga ghost projects gawin. Yung mga substandard, ayusin. Wala na niya tayong pinag-usapan. Yun lang naman ang objective ng ating Pangulo. Kaysa ito po, nagpagamit kayo sa mga Duterte na dati inaway ninyo at inaway din kayo. Mahirap magtiwala sa ganun po. Di ba? Makipag-negotiate na lang kayo. Anyway, base sa inyong salin, 4.1 billion pesos yung net worth po ninyo. Mas mayaman po pa kayo sa mga bilyar. Sabi mismo ng inyong abogado. So ano man naayusin yung mga projects at makipagnegosasyon, yun mismo yung sabi ng ating Pangulo sa kanyang programa. Yan sabi dito sa report ng Presidential Communications Office, September 9, 2025. PBBM demands swift repairs from airing flood control contractors at no cost to the government. Yan yung interview kay PBBM. Yan ang sabi niya. In the second part of the fourth episode of his BBM podcast aired Monday, the president stated that he is willing to have dialogues with the airing contractors, but only after they deliver projects that comply with proper government specifications and without incurring additional cost to the public. Ang sinasabi ko nga, interesado ako makipag-usap tayo sa mga kontraktor na tapusin nila, ayusin nila, sabi ng ating Pangulo. O di mag-usap kami after that, pero before that, ayusin nila, buuin nila up to specification. At their cost, wag naman sila don't expect na the government to pay for it. Ayusin nila yung project nila, sabi ng ating Pangulo. So ito pong sugal ninyo, kabayang Saldico. Ako medyo naawa sa inyo. Kasi personal kitang kilala taga rito ka sa ibang barangay lang po, kabilang barangay sa Saldico. Naawa ako po. Kasi peligroso itong sugal po ninyo na gatungan ng destabilization sa pamamagitan ng ganitong pagpapalabas ng video. Ngayon, tingin ko hindi po obra. At pag hindi kayo nakipag-negotiate sa ating gobyerno, tulad ng gustong mangyari ng ating Pangulo, malamang, sabi ko nga, matunaw lahat. Sayang yung pinagpaguran ng inyong pamilya. Na alam ko yung kwento po ninyo, kasi yung tatay ninyo, yung nagsimula, lumaki yung inyong negosyo. At siyempre kayo nagpalaki. Sayang lang. Di ba? Ano naman ayusin yung mga projects? Alam ko na maraming mga politiko na nagkinabang sa inyo. Alam namin yan bilang isang member ng media. Ang daming mga politiko. Simula panahon ni Ramos, panahon ni GMA, panahon ni Erap, panahon ni Ninoy, ni Noynoy, panahon ni Digong, at panahon ngayon. So matagal na kayo sa ganyang hanap buhay. So, this is my unsolicited advice. Yan kung makikinig ka po. Kung hindi, wala tayong magagawa. Di ba? Baka hindi po ninyo kasi napanood yung naging pahayag ng ating Pangulo sa kanyang BBM podcast. Yan ang sinasabi ko nga, interesado ako makipag-usap tayo sa mga kontraktor. Ayusin nila. Kasi ito po, nag-record kayo ng mga taing kwento, lalo kayo niyan malalagay sa problema. Inakusa ninyo yung Pangulo, inakusa yung speaker na dating kaibigan ninyo. At ngayon, lumalabas, kumakampi kayo sa mga Duterte kasi ang magiging beneficiary yung mga Duterte. So ang duda ng iba, ay negosasyon na kayo sa mga Duterte na in case mapatalsik yung ating Pangulo, umupo si Sara, absuelto kayo. Yan ang tingin ng marami kung bakit kayo gumawa ng ganitong uri ng video. But anyway, matanda na rin kayo, malaki na kayo. Ang akin lang naman, sa nakikita ko, mas maganda yung advice ng CBCP. At kayo po ay dating seminarista, magsi kayo ng advice kaysa paggamit kayo sa politika. Di ba pa? Ang dami pa naman ng gagatong. Tingnan ninyo ito. Huwag ka muna umuwi, Saldi, unless gusto mo maging Saldico International Airport ang lalapagan mo. Referring to NAIA, pinangalan kay Ninoy Aquino International Airport kasi napatay sa tarmac
Sa history mga kababayan, yung nagpapatay kay Ninoy, hanggang ngayon hindi man po malaman kung sino. Di ba? Gusto ngang pabuksan ng ating Pangulo, ayaw man po ni Chris Aquino kasi napatawad na daw nila yung nasa likod ng pagpatay. Pero lumalabas po doon sa testimony ni Sergeant Martinez, ibang pangalan, hindi man Marcos po, ibang pangalan yung sinasabi. Kaya lang, hindi na nakapagsalita si Sergeant Martinez kasi po, biglang na aksidente po, binangga o nabangga. You see? Pero hindi Marcos yung sinasabi. Ang pangalan na nabanggit po, Danding, iwan ko kung sinong Danding yon. You see? So, malabo po itong sinasabi ni Rowena Gawanson. Lamang reputasyong ganon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ni si Martin Romualdez walang reputasyon na magpapatay ng tao. Siya pa nga ang gustong ipapatay. Di ba? Alam na ninyo kung sino yung nagbanta? Kailangan man ulitin ko pa. Yung mahilig magbanta po, yun mismong pinagtatanggol ni Rowena Gawanson. Kaya malabo po ito na sinasabi niya. Yan o. Yan post niya mga kababayan. Huwag ka muna umuwi saldi unless gusto mo maging saldi ko International Airport ng lalapagan mo. Lahat propaganda po at paninira sa Marcos Romualdez ang kanilang mga ginagawa. But anyway, hayaan natin sila na magsalita ng mga masasama basta't nasa atin po ang katotohanan. Okay pa? So iyon ang friendly advice natin sa aking kababayan na si Saldico. Kasi sayang yung mga pinagpaguran po ninyo at mahirap sumugal sa ganyan po. Mas maganda, ginagarantiya naman po ng Ombudsman yung inyo pong security. Di ba? Ang importante, maayos ang mga pasukan po ninyong problema. Tama po, mga kababayan.